tatlong negosyo na maliit lang ang puhunan pero magugulat ka kasi pinipilahan ng mga customer. Mga kanegosyo, isa na naman pong magandang topic ang pag-uusapan natin ngayong araw na to. At sigurado ako na mai-inspire ka sa pangatlo, yung number 3 kanegosyo. Kaya siguraduhin mo na tatapusin mo tong video and malay mo, baka sa susunod na taon, isa sa mga video na mapapanood mo dito ang magiging next business mo. Number 1. Siguro kanegosyo, familiar kayo sa mga beads, yung ginagawang bracelet, minsan kwintas, ayan, panoorin nyo po. Ay, ang video na napapanood ninyo is talaga nakafollow ako sa account niyan sa TikTok and talagang nai-inspire ako at namamangha ako na yung ganito palang klase ng negosyo pwedeng pagkaguluhan ng mga tao. Hindi lang ng mga kabataan, mga kanegosyo, maging ng mga mature individuals na. Kung makikita nyo naman, di ba, napakadami niyang customer. Ang style nito or ang business model nitong may-ari ng video na to is naglalatag siya sa iba't ibang lugar. So, syempre, pupunta siya doon or maglalatag siya ng kanyang mga paninda, ng kanyang mga produkto kung saan maraming tao. Probably sa mga terminal, sa mga eskwelahan, ganyan, di ba? So, tinatangkilik ng mga tao yung mga ganyang klase ng produkto. Bakit? Dahil sa ganda na rin ng produktong binibenta, di ba? At ang kagandahan dito, mga kanegosyo, is napakamura lang ng puhunan sa ganitong klase ng negosyo. So, kung gusto mong gayahin yung ganyang klase ng pagkakakitaan, so, ano yung kailangan mo? Unang-una, syempre, kailangan mo ng puhunan, kanegosyo. So, pangalawa, dapat creative ka rin and artistic ka. Kasi tandaan mo na ikaw yung gagawa or ikaw yung magke-create ng mga produktong ibebenta mo. Sa madaling salita, yung mga bracelet and mga kwintas na ibebenta mo sa mga magiging customer mo is ikaw yung magpo-provide, ikaw yung magke-create. So, yung imagination mo ang kinakailangan mong gawing puhunan para makalikha ka ng isang magandang bracelet o isang magandang necklace, hindi ba? So next, mga kanegosyo, bukod sa creative ka and artistic ka, so dapat yung mga ginagawa mong produkto or necklace, bracelet is dapat napapanahon din, di ba? So dapat relevant yung mga style na ginagawa mo. So eto yung nakita ko sa kanya, kanegosyo, bukod sa bracelet, yung pinaka-background niya or yung pinakalalagyan niya is syempre yung plastic material and then merong picture ng isang sikat na sikat na individual. Kagaya ng Beanie, mga ganyan, or kuha ka sa Hollywood, di ba? So doon binabagay niya yung kulay ng bracelet or ng necklace na itinitinda niya. So ngayon, mga kanegosyo, sino ba yung mga sikat na tao, di ba? Syempre yung mga Beanie, ganyan. So ginagawa niya kapag ka sa mga estudyante niya o sa mga kabataan niya gustong ibenta yung kanyang mga bracelet, nagpapaprint siya ng mga picture ni Beanie, di ba? Kasi diyan kilig na kilig yung mga kabataan diyan di ba? Kita niyo yung mga McDonald's, yung mga bench or pen shop ba yun, di ba? So kinukuha na sila mga endorsers. Kaya kapag ka ganyan ang ginawa mo, kanegosyo, talagang tatangkilikin niya ng mga kabataan. So ngayon, nakapag-decide ka na gusto mo yung ganyang klase ng negosyo, ang tanong, saan ka makakabili ng ganyan? Ang dami pong mga kanegosyo nagkalat sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Diyan mo mabibili yung mga materyales para gumawa ka ng mga bracelet and necklace na po pwede mong ibenta sa mga tao. At ang kagandahan dito, mga kanegosyo, kung nakakabili ka dyan, syempre yung mga finished product mo, pwede ka rin mag-open ng mga online shop at doon mo ibenta yung mga produkto na nililikha mo. So, para naman sa physical store mo, is pwede ka lang maglatag ng mga lamesa, maglagay ka ng isang upuan para sa'yo, syempre, habang wala pang mga bumibili na mga customer. So, saan ka dapat pumesto? Syempre, mga kanegosyo, sa mataong lugar, pwede sa harap ng eskwelahan, pwede sa terminal, sa pamilihang bayan, sa simbahan, o kung saan man merong mga mataong lugar na kinakailangan mong puntahan para doon mo ilatag at makita ng maraming tao yung mga produkto na inaalok mo sa merkado. Isa pang tip, mga kanegosyo, pwede mo yang ipabenta sa mga estudyante na nagiging suki mo o sa mga kamag-anak mo, sa anak mo, sa mga kakilala mo, yung mga tao o kabataan na mapapagkatiwalaan mo, di ba? Siyempre, tatanggapin nila yan dahil extra income yan para sa kanila, di ba? Hindi na nila kinakailangang hingi pa ng allowance sa mga magulang nila kasi sila na mismo is kumikita ng konti para sa mga panggastos nila, sa mga personal na panggastos nila, pambili ng mga kung ano-anong anik-anik, pang-load. Siyempre, papayag yung mga yan. Alam nyo, mga kanegosyo, naalala ko nga nung high school ako, ang tinitinda ko noon is silver. Naalala nyo yung mga silver na mga kwintas tsaka bracelet, sing-sing, di ba? Yan kasi ang uso nung araw. Yan ang tinitinda ko. Kasi noon, mga kanegosyo, mahilig akong bumili at magsuot, pansarili ko lang ng mga silver na alahas. So, napapansin nung alahero, ng platero, yung pinakagumagawa mismo ng alahas, na napapadalas ako sa tindahan niya, sa shop niya, no?
So, ang ginawa niya, inalok niya ako na kung gusto ko raw bang magbenta, bibigyan niya ako ng komisyon. Siyempre, pumayag ako kasi extra income yan at matutugunan niyan yung mga luho ko na pambili-bili ng mga silver. So, ang ginawa niya, binigay niya sa akin yung brochure. Tapos, siyempre, since tiwala siya sa akin, nagbigay siya sa akin ng mga samples na mga alahas na po pwede kong ialok sa mga ka-eskwela ko. So, ginawa ko, nagbenta ako at bukod sa komisyon na tatanggap ko, pinapatungan ko pa yung alahas. So, diba? So, doble na yung income ko. So, kapag ganyan na naging mindset ng taga-benta mong estudyante, siguradong parehas ko yung panalo. Number 2 negosyo, corn dog. Diba? Imagine ka negosyo, noon hanggang ngayon, patok na patok pa rin po yung ganyang klase ng pagkain. Until now, 2024, diba? Hindi pa rin po pwedeng magpunta ka sa food court nang hindi ka makakita ng corn dog or maging sa mga establishmento or mga public places na palay-palengke lang, di ba may mga nagtitinda ng ganyan. So, ayan mga kanegosyo, napakadali lang po gawin niyang corn dog at napakadaling ibenta kasi kilala yan ng lahat ng Pilipino. So, pwede kang mag-franchise dito, kanegosyo, no? So, ang tanong dito, the question is, are you willing to pay 50,000 to 100,000 just to avail the franchise? Kung oo, why not, di ba? At least wala nang hassle para sa'yo. Pero kung hindi mo afford yung ganyang klase ng pera, ng franchise fee, pwede ka naman gumawa ng sarili mo homemade. Alam mo, sa panahon ngayon kanegosyo, lahat po na pag-aaralan na at halos lahat nandito na po sa YouTube. Kung hindi ka marunong magluto niyan pero gusto mo gawing negosyo yan, manood ka sa YouTube ng tutorial, di ba? Napakadali lang niyang kanegosyo, ako na nagsasabi sa'yo. Instead na ipambayad mo sa franchise fee, yung pera na naipon mo, ipandagdag mo na lang sa puhunan mo, di ba? Magpagawa ka ng sarili mong food cart. Ipandagdag mo sa mga produkto na ibebenta mo or ipambayad mo sa lugar o area na rerentahan mo. Alam nyo mga kanegosyo, ang pinaka-the best na location na nakikita ko na magandang ipwesto yung ganitong klaseng ng negosyo, bukod sa harap ng bahay mo kung meron kang area dyan na talagang daanan ng tao o maraming taong dumadaan dyan, di ba? Is ang the best is nakikita ko dito is yung mga universities or colleges. Sa mga gilid-gilid yan mga kanegosyo. Alam nyo po kasi ang mga college student, dahil syempre naging kolehiyo rin naman tayo, ang madalas hanapin yan na pagkain is yung mabilis at madaling kainin. Bukod doon, syempre, yung affordable kanegosyo, magkano lang naman ang corn dog, di ba? 30 pesos hanggang 50 pesos. Afford yan ng mga estudyante, di ba? Tapos sasabayan mo pa ng mga budget milk tea, yung mga tigto 29 pesos or 39 pesos, talagang tatangkilikin ng mga kabataan yan. Eto mga kanegosyo, hindi ko sure kung posible to, but I think nowadays, this is possible na. Alam nyo yung mga tinitinda online na pagkain na naka-vacuum sealed, di ba? Pagkatapos, pag gusto mong kainin, iinitin mo na lang o ipiprito mo na lang, pwede mo sigurong gawin yan sa corn dog mo, di ba? So, iba-vacuum sealed mo lang siya, patitigasin mo sa freezer, and then pwede mo siya i-alok online, di ba? Na yung mga customer mo is gusto lang nilang i-imbak sa freezer nila, and then kapag naisipan nilang magmerienda, sila na mismo yung mag-iinit o magpiprito niyan sa sarili nilang kawali, sa sarili nilang bahay, di ba? Sa palagay ko mga kanegosyo, yung ganyang klase ng business model is posible na po sa mga panahon ngayon. Kaya isa yung paraan para mas makabenta tayo ng marami at maging relevant yung ating business na itatayo even sa internet. Number 3, negosyo. Alam nyo mga kanegosyo, ito po sobrang bumibilib ako sa seller neto, sa nakaisip neto, sa owner neto, coffee on the go. For sure, familiar ka sa mga Yakult ladies nung araw, nung mga year 90s and early 2000s. Alam nyo, parang ganun din po yung negosyo na coffee on the go. But the difference here is kung Yakult lady ang nagtitinda ng mga Yakult, dito naman sa coffee on the go, ang nagtitinda neto or ang mga seller neto is yung mga estudyante. So kung gusto mo maging seller neto, dapat estudyante ka. Kung gusto mo maging part-time job to, dapat estudyante ka. And para sa akin mga kanegosyo, this business is a brilliant idea na napanood ko dito sa internet. Bakit? Kasi ine-engage ng shop owner or ng business owner na to yung mga kabataan para matutong gumalaw o umaksyon para kumita ng pera sa sarili nila, di ba? Nakikita na nila kung paano yung galawan kung gusto mong kumita ng pera sa sarili mong pamamaraan. This training in life or this part-time job will definitely build their character para maging strong, independent individual para sa hinaharap, di ba? Kasi nga maaga pa lang ine-engage na nila yung mga kabataan kung paano mabuhay outside school. Kung gusto mo ng ganitong klase ng negosyo, syempre, pwede mo rin namang gawin yan. Isa lang ang kailangan. Syempre, dapat kailangan mo matutunan kung paano magtimpla ng masarap na kape. O kung ayaw mo naman ng kape, pwede namang juice.
yung mga prutas, di ba? Or kung ayaw mo naman ng ganyan, pwedeng milk tea. Depende sa'yo kung ano yung gusto mo. Ang pinaka-importante dito kanegosyo is yung business model. Diba? So, hindi mo na kinakailangan magtayo ng pwesto, maghintay ng mga customer na lalapit sa'yo kasi yung mga seller mo mismo ang lalapit sa tao para i-alok yung mga produkto na nililikha mo. Kapag ka ganyan ang business model na gusto mong gayahin kanegosyo at magpatinda ka sa mga kabataan or sa mga estudyante, siguraduhin mo lang na yung mga gagawin mong resellers o taga-benta is 18 pataas. Kasi kapag below 18 yan, kanegosyo, magkakaproblema ka dyan. Naalala ko nung teenager ako, mga kanegosyo, gusto kong magtayo ng business. Actually, show my business. Gusto kong magpatayo ng food cart, tapos may bisikleta sa gilid. Ang problema, wala akong pera, kaya naisipan ko mag-apply ako sa pabrika. Ginawa ko, sumama ako sa mga kaibigan ko, mga nagtatrabaho sa pabrika yon kasi laki ako sa squatter area eh. So, sumama ako sa kanila, tapos nag-apply ako sa factory na pinapasukan nila. So, natanggap naman ako. Mga 2 hanggang 3 buwan lang yata ako nagtrabaho doon. And then, nung medyo nakaipon na ako ng pera, nag-resign na ako kaagad. Tapos nagpagawa nga ako ng food cart. Tapos nagtitinda ako ng siomai niyan sa mga gilid-gilid, sa palengke, sa mga simbahan, sa mga eskwelahan. Yan ang ruta ko dati, mga kanegosyo eh. Kaya natutuwa ako sa mga ganito kapag nakakapanood ako ng mga kabataan na ganyan din ang ginagawa. So, naaalala ko yung sarili ko sa kanila. So, yun lang mga kanegosyo. Maraming salamat sa panonood mo. Kung umabot ka hanggang dito sa dulo ng video natin, anong klase ng business sa 3 ang gusto mong gawin? Especially kung gusto mong magsimula ng negosyo mo sa 2025. Comment mo lang dyan sa baba. Or kung meron kayong gustong business na hindi natin nabanggit dito, share nyo naman sa amin. Malay nyo, makakuha rin ng tip yung ibang mga kanegosyo natin. So kung hindi ka pa nakasubscribe kanegosyo, maaaring ito na ang una at huling beses nating pagkikita. Kaya para mapanood mo pa yung ibang videos na mga i-upload ko sa mga susunod na araw, siguraduhin mo nakasubscribe ka. Once again, ako nga pala si Mark Salazar at maraming salamat sa iyo.